This episode will discuss issues that some of our viewers might find offensive. Viewer discretion is advised. We hope that everyone will be respectful with their reactions on the comment section. This channel promotes healthy discussions where everyone feels safe in expressing themselves. My intention was never to mock. I also would not like to invalidate their feelings. If they feel hurt or they feel offended, it's their right to feel such. Miyerkules, October 4 ng hapon. Kumalat sa social media yung mga tweets at mga posts ng mga nagagalit o mga natutuwa na si Pura Luca Vega ay nakakulong na daw. Miski ako, talagang napahanap talaga ako kung ano nangyari sa kanya dahil marami sa atin talaga 'di ba sumusunod sa kwento niya. Ganun na lamang ay nagumpisa ulit yung matinding emosyon, diskusyon, pag-aaway sa social media. Sa video na to, tatalakayin natin kung ano yung nangyari, ano ang mangyayari sa pag-aresto kay Pura Luca Vega. Alam ko marami rin sa inyo yung gustong malaman kung ano yung susunod na yugto dito sa napakahabang kwento na to. Mamaya rin, magbabasa tayo ng mga comments ng mga tao on both sides. Disclaimer lang, I will not be taking sides in this video. Ikukwento lang natin yung buong pangyayari objectively. At aalamin natin kung ano yung mga nangyari at nasasabi ng mga tao. Bago po tayo magpatuloy, meron po tayong 1,000 GCash giveaway. Nasa ilalim po yung mechanics. Every first upload of the month ay binibigyan namin yung panalo. Sagutin nyo lamang po yung question of the day natin sa dulo ng video na to. So ito na. Punta na tayo ngayon sa pag-aresto kay Pura Luca. Alam mo yung mga GC namin yung mga pinag-uusapan, nagugulat ako. Ang daming biglang nagpakita ng mga picture ni Pura. Sabi nakulong na daw siya, pinuntahan daw siya sa bahay nila. Ito kung makikita natin yung picture dito. Eto siya. Pati para kinukuha siya ng mga tao. Napanood ko sa isang interview sa GMA ata or ABS-CBN, play natin mamaya, na nagpanggap daw ng mga delivery riders yung mga kapulisan tapos para hindi umalis si Pura tapos saka sila pumunta diyan. Ang sabi nila hindi naman daw lumaban or nagalit itong si Pura at sumama naman daw ng mapayapa. It's so weird to see lang Pura ng ganito. Actually, hindi rin ako sanay na nakikita siyang out of drag, kumbaga. Anyway, sabi dito, inaresto ang drag artist na si Pura Luca Vega sa Maynila kaugnay ng kasong isinampa ng Hijos del Nazareno. As of the writing of this video lang si Pura Luca Vega, or may totoong pangalan na Amadeus Fernando Pahente, ay nasa kustodya ng Manila Police District Station 3 sa Quiapo, Maynila. Tignan natin yung larawan ulit Napakaraming picture na lumalabas dyan So ayun, i-roll natin yung clip doon sa GMA. Payapa naman daw siyang sumama sa mga pulis. Para masiguradong nandun, nagpakilala muna bilang delivery riders. Nung nakita nila si Luca Vega, nagpakilala silang pulis. Binasahan naman siya ng rights niya. Peacefully naman siya sumama dito. Ang sabi naman daw na may kausap na raw lawyer dun sa in-interview, aayusin lang daw yung bail nila. Pipilitin daw nilang makipag-bail hanggang Friday. Sabi ni Colonel Gutierrez, siya. Dito muna siya magi-stay daw sa facility, sabi sa isang interview, as of the writing and posting of this video Ayon naman daw kay Pura, hindi niya ina-expect yung warrant niya daw kasi uma-attend naman daw siya ng mga hearing sa Quezon City. Wala daw siyang nare-receive na subpoena sa mga kaso niya sa Maynila. Ang arrest warrant na in-issue ni Manila Judge Zarina Encarnacion sa Monte Villanueva. Sabi pa dito, bail was recommended at 72,000. Medyo malaking halaga. However, matatandaan natin sa mga past uploads din natin, hindi lang ito yung kaso ni Pura at marami pang ongoing. Sabi nga, 'di ba, yung sa QC ina-attendan niya daw yung mga hearing. This is from Manila. Ngayon, ito na. Nasa kulungan na siya. Tignan natin yung lagay ni Pura sa kulungan. Ayan, kung makikita niyo yung mga larawan niya. This is from Philippine Star na ganyan yung nasa kulungan. Tahimik lang siya, nakatingin at pinipicturean. Ayun yung lagay niya sa ngayon. Marami na ring nag-share. At meron din siyang dito isang mugshot.
Eto, basahin natin yung mugshot niya. Ayan yung itsura niya. Hindi ko alam kung may lahi ba tong si, parang siya, parang may lahi din siya, Hindi lang ako sure. Anyways, sabi dito sa kanyang mugshot, Amadeus Fernando Pahente, Pura Luca Vega, warrant of arrest for 2B3 and 235 of RPCR 202 as amended by PD 960 and PD 969 in relation to Sec 6 of RA 10175. Ayan, October 4, 2023. Eto na ngayon ha. Hahatiin natin yung reaction ng mga tao. Babasahin natin lahat. Uulitin ko lang, I am not taking sides. Titignan lang natin kung anong iniisip at anong reaksyon ng iba't iba. On one side, marami nagpo-post na hindi raw kasalanan ng ginawa ni Pura Luca Vega. Hindi naman daw krimen ang pagdadrag. At gumagamit pa sila ng hashtag na Free Pura Luca Vega. Ayan, tignan natin yung mga post dito. Sabi, drag is art. It is not a crime. At tinutulungan pa nila si Pura Luca Vega na i-cover yung bail niya na naghahalaga ng 72,000. Medyo malaking halaga yon. Mahirap talaga ding kunin, di ba? Basahin natin yung mga comment ng mga kumakampi kay Pura. Sabi, no offense, this has gone too far. What the fuck talaga? Sabi nung isa. Yung isa naman, clear pick pag drag queen ang arestado. Pero pag pulis daw or politiko, blurred yung face. Hanep. Marami nagko-question din dito Marami talaga nagagalit at sinasabing parang selective. Parang may nakita ko, napaka-selective daw ng ginagawa nila dito kay Pura Luca Vega. Mamaya discuss natin kung bakit nila sinasabi yan. On the other hand, syempre maraming natutuwa, kagaya na lang nito, sabi niya, ngayon ka mag-ama namin habang tinutumbong ka sa loob ng rehas. Ayan, ganyan yung mga comment. Dapat masaya ka kasi sa kulungan, hindi ka na persona non grata. Mararamdaman natin na galit talaga kasi na-offend talaga yung paniniwala ng mga tao. At bakit namin gagawin yon? He deserve what he gets. Behind bars is much better for Pura. He can perform the ama namin behind bars. Pero ito yung isa sa mga nakita ko. Hindi naman lahat ng mga religious na mga tao shares the same sentiments. May isang nag-post ng ganito. Sabi niya, nag-quote muna siya sa Bible, "Do not rejoice when your enemy falls. And let not your heart be glad when he stumbles, lest the Lord see it and be displeased, and turn away his anger from him." Sabi niya, eto na yung yung sentimiento niya. As a follower of Christ daw, we should not hate him or mock him of his consequence. Sabi, hindi ito oportunidad para mag-hate but to love at ipag-pray na magbabago ang kanyang puso. Mocking him, sabi niya dito medyo may kaunting anghang itong sinabi niya. Mocking him shows no difference between you and him. Be gracious as God is so gracious to you. Love as how God loves you unconditionally. Nakakatuwa lang din na iba-iba talaga yung reaction ng mga tao at iba-iba talaga yung opinion nila regarding this matter. Pero that being said, talagang national issue kasi talaga siya at marami talagang, hindi ko mahanap yung word, concerned, affected dito, personally affected dito sa kasong ito talaga. Ngayon, eto yung isa pa nating pag-uusapan. Na-discuss yung selective justice na pinag-uusapan. Lagi ko rin nakikita sa mga comment. Sabi kasi nila, merong mga ibang tao na nagmamak na religion, nagmamak kay Jesus, nagmamak sa God. Bakit hindi pinakukulong or bakit hindi pinag-uusapan? Hindi na natin i-discuss yung iba na dyan, no? Pero siya, nakulong daw siya dahil sa ama namin performance. Ito pala yung comment ito, sabi dito, hypocrisy and selective outrage daw. I wonder nasaan na yung mga galit na galit gustong manakit when the issue with Pura Luca came out. Tapos may pinakita siyang ibang pictures ng ibang social media creators din na nagmamak din, no, sa imahe ng Panginoon. There are other people who are using the image of Jesus that should be jailed as well. In addition, marami pa silang nababanggit din, kagaya na lamang nung kung sino man yung gumawa nung Ama Namin remix, bakit hindi daw inaawan. Anyways, that's their opinion. At gusto ko lang din malaman if you share the same sentiments. Yung mga galit din dito kay Pura, do you think the other people, the other content creators who mocked the image of God, the Lord, of Jesus, should be jailed as well? I want to hear your thoughts. Ilagay niyo yan sa ilalim. Pero ito, tapusin na natin. Sure ako,
Naumpisa pa lang to ng isang napakahaba, napakagulo na legal battle ni Pura Luca Vega. Kayo yung tatanungin ko ngayon, ha? Do you think Pura should be jailed for what they did? I-comment nyo sa ilalim para sa ating 1,000 Gcash giveaway. Nasa ilalim yung mechanics. Yun lamang po. Ito si Claro III. Nagpapaalam.